Kapag Ranger ang pinik ng kalaban, tapatan mo ng Brody na naka-inspire. Dahil malakas na si Brody kahit early game pa lang. Makikita mo naman na walang minions na nakuha yung Ranger nila. Dahil sa una pa lang, hinaras ko na yung Ranger nila gamit ang inspire. Makikita mo dito na nag-level 2 na ako habang siya level 1 pa lang. At huwag mo rin kalimutan kunin yung gold na nasa turret dahil napakalaking ambag niyan. Tingnan mo kung gaano kasakit yung Brody na naka-inspire. Pook! O, diba? Kahit magsama-sama pa tong tatlo, basta naka-inspire Brody ka, kayang-kaya mo tong ubusin. Pero mamaya pa, tatlo yan eh. Tingnan mo tong Granger nila. Wala nang magawa sa buhay oh. Na-quarantine na, wala nang minions na nakukuha. Ito talaga yung pinakamahirap sa part ng mga MM user eh. Kapag magaling yung katapat mo, hindi ka nabibigyan ng mga minions. Kaya ang mangyayari, mabubugbog ka talaga sa kalin mo. Kaya kung gusto mong matuto sa paggamit ng marksman, ay dito tuturuan kita. Kaya kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka na para updated ka sa mga bago nating content na kagaya nito. Unang-una mo gagawin kapag marksman user ka, ay alamin mo muna yung mga kakayahan ng kalaban mo. Kagaya nito, Granger yung katapat ko at alam ko yung mga skills na ginagamit niya. At dahil nga wala siyang pang stun at lamang na ako dito, kaya pinasok ko na lang siya sa torre. At kapag nagka-clash na yung kasama mo, rumispo ka dahil napakalaking tulong ng marksman sa mga teamfight. Dahil ang marksman ang nagdadala ng high damage, lalo na pagdating ng late game. Kaya maliban sa mga core user na nagbubuhat, may mga marksman user din na kayang bumuhat ng team. Dahil wala nang ibang role na magdodominate pagdating ng late game. Mapapush man yan o sa pagkill ng kalaban, kayang-kayang gawin ng marksman yan. Tingnan mo yung damage ko dito. Grabe ang sakit. Isang item pa lang yan. Di ko pa nabuo yung rose gold dyan. Kaya ako nakapag-deal ng ganong kalaking damage. Dahil lamang ako sa kanya sa early game pa lang. At dagdag pa yung inspire. At ang pinaka-importante sa lahat kapag marksman user ka, dapat marunong kang pumesto. At huwag kang basta-basta na lang susugod at papasok kung ikaw lang mag-isa. At dito, nagkamali ako ng pasok pero nakapitas pa ako ng isa dito. At dito mo na makikita kung sino talaga ang lamang sa Brody versus Granger. Late game na to kaya full item na kami pareho. Tingnan mo kung gaano kasakit yung Brody. 3 hit lang yung Granger pero mas masakit pa rin yung iniwan ka. At dito, napaisa-isa kami ng pasok at napitas namin yung tatlo dito ng kalaban. Pero naubos kami. Panoorin mo kung ano yung sasabihin ng Aldos nila dito. Isa talaga to sa rason na huwag kang magsasalita nang hindi pa tapos. Sobrang sakit na rin kasi ng Aldos nila dito. Kaya niya i-one hit yung Lunox namin. At maalam yung Zilong namin dito dahil nag-item siya ng Wind of Nature. Dahil alam niyang lugi siya sa Aldos sa sabayan. Pero dahil nga naubos kami dito, kaya bumusis yung Aldos nila. At ito yung sinabi niya. Di ko alam kung bakit tinanong niya pa to. Kasi kung ako, tama lang naman yung ginawa ng Zilong. Ginamit niya yung utak niya kung paano makipagsabayan ng kalaban. Ang kaso, yung Aldos nila dito, hindi ginamit yung utok. Inuna pa yung yabang. At ito pa yung sabi niya, asar mga early. Nagsiselebrate na yung kalaban, no? Pero hindi nila alam madidip sa Lunox at Karina yan. Ayun, muntik pang nain. Nagka-error nga lang ng konti. Nagyayabang na agad yung Aldos nila. At dito, naubos namin sila. Kaya tawa na lang yung nagawa ng Aldos. Tanga-tanga!